Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. O titulo ng ating pag-aaral ay soul winning. Requirement para ikaw ay qualified ka sa ating pag-aaral, dapat ikaw na ay napanalo ng Panginoon. Hindi tayo makakapanalo ng kaluluwa kung tayo mismo ay hindi napanalo na. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan din ng mga tao na ginamit sa atin ng Diyos. If we have no enough or accurate knowledge about the gospel, we cannot share it effectively. Kung wala tayong kaalaman sa ebanghelyo, hindi natin ito maibabahagi ng mabisa, hindi natin ito maibabahagi ng tama, at dahil doon, hindi tayo makakapagdala ng kaluluwa sa ating Panginoon. Ang soul winning ay tunay na tumutukoy sa dalawang mahalagang bahagi ng mundo ng espiritualidad, at ito po ay yung evangelism and discipleship. At ang una ay dapat natin maunawaan kung ano bang ibig sabihin ng evangelism. Ay narito yung isang definition, no? Ang sabi diyan, it is the act of giving people the good news of the gospel so they have the opportunity to make a personal commitment to Christ, trust Him as Savior, and serve Him as Lord. Ang evangelism ay isang akto. Ibig sabihin, isa itong kilos. Hindi ka pwedeng mag-evangelize nang wala kang gagawin. Kaya sinabi dyan, evangelism is an act. Ano tong akto na ito? Ito ay ang pagbibigay mo sa iyong kapwa ng magandang balita, no, ng magandang balita ng kaligtasan. Yung magandang balita ng kaligtasan, ito ang tinatawag nating gospel. Dahil sa ating paligid, alam naman natin, napakaraming masasamang balita. Siyempre, yung pangunahing masamang balita, lahat ng tao ay nagkasala. No? Lahat ng tao ay naging anak ng dyablo. Yan ang masasamang balita. At dahil anak sila ng dyablo, sila ay gumagawa ng mga bagay bilang mga makasalanan. Kaya nga, kinakailangan, maliban dyan sa sinasabi ng banal na kasulatan na masamang balita, ano ba yung magandang balita? Ito yung good news of the gospel. Sa maikling pananalita, ang gospel, ito ay tumutukoy doon sa ang Panginoon Jesucristo ay ipinadala ng Ama, John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak. So, Pasko, ibinigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sa atin ay tunay na ipagkaloob niya kanyang sarili, magsakripisyo siya. No? At sa kanyang pagsasakripisyo, nagsilbi siyang kasalanan. At ang kasalanang ito ay kinakailangan na bayaran sa pamamagitan ng dugo. Kaya siya inapako sa krus, tumigis yung kanyang mamahalin dugo, at dahil doon siya ay namatay at siya ay inilibing, siya ay tunay na umakyat sa langit at babalik siya sa takdang panahon. Iyon yung ang gospel o ebanghelyo. Dapat nauunawaan natin yung kabuuan iyon dahil iyon yung ating ibabahagi sa mga tao. Bakit natin yun ibabahagi? Para ang mga tao, sabi dito, magkaroon ng oportunidad na sila ay mag-commit ng kanilang mga buhay kay Kristo. To make a personal commitment to Christ, pagtiwalaan nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas, at gayon din ay mamuhay sila ng naglilingkod sa Panginoon. Yung serve Him as Lord is already the discipleship. No, but the beginning of our responsibility to share the good news of the gospel and to the person, for the person to commit and trust in the Lord, iyon yung evangelism. See on the screen, yung saan nanggaling yung salitang evangelism from the Greek word eugeledzo. No? Eugeledzo, nang ibig sabihin ay I bring good news. No, magdadala tayo ng magandang balita. Actually, maraming magandang balita, pero ang pinaka kailangan ng tao hindi lang yung may kakainin siya na pagkain,
Hindi lang yung may dadating na maganda na vaccine, hindi lamang yung mamamatay na yung COVID-19, hindi lamang yung may bonus sa sweldo, hindi lang na-promote, magandang balita. Pero lahat na yon ay mga balitang lumilipas. Pero yung magandang balita na tinutukoy natin dito, ito ay tunay na mananatili at magdadala ng buhay na walang hanggan sa mga tao. Kaya tinawag siyang magandang balita. No, I bring the good news. Ito po yung gospel. And so therefore, iyan din yung the act to evangelize is telling people the good news. No, so yung pag-evangelize, ito yung pagsasabi. No, pag sinabing pagsasabi, tumutukoy ito sa ating mga bibig. No, pagsasabi, ibig sabihin magsasalita ka. No, pagsasabi, although mayroong mga tao na isinusulat yung pagsishare, pero hindi ito kasing effective kapag sinasabi mo at ibinabahagi ang good news na ito, yung gospel, no? That Jesus Christ, the Son of God, will save them from their sins and give them eternal life. No? Dito makikita natin sa ating pinag-aaralan yung paradigm na narito upang masummarize natin yung evangelism. No? Ano daw yung evangelism? Yung action niya is to present Jesus. No? Ipakilala natin ang Panginoon sa mga tao. Ipakilala tayo, kinakailangan mayroon tayong kapangyarihan at ito ang kapangyarihan na gagamitin natin, ang kapangyarihan na nanggagaling sa banal na spirito. No? So, in evangelism, we cannot win souls. In evangelism, we cannot do it by ourselves. In evangelism, hindi natin pwede iproklama si Jesus nang wala tayong katulong because we are in the spiritual world. So ang kailangan natin, of course, ay ang banal na spirito. At alam naman natin na ang lahat ng kumikilala kay Jesus, na nampalataya sa Kanya at tunay na kinilala siya bilang Kanyang Panginoon, ay tunay na ang banal na spirito ay nasa Kanyang loob, nasa Kanyang puso. Kaya ang banal na spirito nasa loob natin. And when we do evangelism, the Holy Spirit will help us. No, siya, yung kapangyarihan niya, ang kailangan natin para makapanalo tayo ng kaluluwa. Ano yung purpose? That people may trust in Christ as Savior. There is no other name on earth. There is no other name in heaven that God has given for us to be saved, only in the name of Jesus. Na ang makapagliligtas ay tanging si Jesus lamang, hindi yung pinag-aralan natin, hindi mabubuti natin mga gawa, hindi yung kung sino tayo, hindi kung ano tayo, hindi yung ating mga kayamanan, kundi ang layunin natin, maipakilala natin sa tao na ang tangi, the only Savior ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ano resulta? Ang sabi ni William Temple, and the result, people serve Christ as Lord in the fellowship of His church. No? Authority na ibinibigay sa atin ay makikita natin dito sa Matthew 28:19 to 20. No? Yan yung ating authority. Kumbaga sa isang pulis, para siya ay makahuli ng mga kriminal, kinakailangan may authority siya. Ang kanyang authority ay naroon sa kanyang tsapa na ibinigay sa kanya ng Department of Interior in Local Government. So tayo rin ang ating authority sa pagbabahagi ng ebanghelyo na magandang balita, ang sabi dito ay nanggagaling mismo kanino? Kay Jesus. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet TV. Go, go, go.